Biglang hindi ka na naman ba makakapag-move on dahil sa award na to na Best in National Costume kay Michelle D? Mukhang baka lang ha, meron pang ibang awards na aabangan natin. Kaya pasalamat tayo na meron tayong award kesa naman wala, di ba? Pero maraming salamat po sa inyong lahat kasi 1,000 followers na po tayo sa Instagram. Hindi po biro magkaroon ng 1,000 followers niyan na. So pinaabot ko pa talaga ng 1,179 followers para hindi biglang mag-drop and hindi rin biglang umakyat na ganyan. Kaya I am so glad na merong iba sa inyo na gustong malaman who is the person behind sa mga nagbibigay ng mga pageant reviews or trending videos reaction o kaya yung mga travel vlogs about lalo here in Baguio City and Benguet. Kaya meet me, the person behind the story of Anthony Vlogs. Disclaimer lang ha, hindi ko kine-claim na pageant expert ako, lalong-lalo na sa mga pag-a-analyze o kaya pagre-review or pagre-react sa mga pageants such as yung journey ni Michelle D, yung journey ni Ilana Aduana. Pero I'll make sure na hindi masasayang ang mga oras nyo habang pinapanood nyo yung mga vlogs ko. And syempre, pati na rin sa mga non-pageant vlogs such as trending videos o kaya yung mga personal vlogs ko. Kaya maraming salamat po. As a short update, so mukhang pauwi na si Michelle D dito sa Pilipinas. So pabalik na siya together with that mahiwagang luggage na yan. Yan yung national costume na pinanalunan niya. So congratulations kay Michelle D. And of course, sana i-congratulate din niyo ako na naka-reach ng 1,000 followers sa Instagram. So, hindi talaga biro na magkaroon ng 1,000 followers sa Instagram. Hindi naman ako artista, hindi naman ako celebrity. Pero at least, I am very thankful na marami ang gustong makilala kung sino nga ba yung tao behind the story of Anthony. Kaya tignan natin yung Instagram account ko. Sobrang thank you sa inyong lahat kasi umabot na tayo ng 1,000 followers sa Instagram. Ang saya, no? Hindi kaya, hindi biro na umabot ng 1,000 followers sa Instagram. So, pinaabot ko siya talaga ng 1,179 kasi kapag 1,000 followers, pwedeng bumaba ng 950, pwedeng umakyat din ng 1,050. Anyway, get to know the person behind sa mga nagpa-pageant reviews, reaction, analysis, ayan, tsaka nagpa-product review na rin. So, ito yung mga in-upload ko, mga pictures, mostly pictures kasi sa Instagram. So, ayan, get to know the person behind kung sino yung nagpa-pageant review, yung The Story of Anthony sa YouTube, TikTok, Facebook. Ayan, so ganyan. And syempre sa Twitter or X na ngayon. Kung gusto niyo pang to get more about me, ayan, mag-browse kayo dito. Ayan, yung mga pinupost ko, yung mga kinakain ko, yung mga pinupuntahan ko, ayan. So, parang pwede mo rin i-relate dito sa mga travel kineme ko. And minsan, kapag pupunta ako sa mga ibang lugar, nagpipicture ako and ina-upload ko dito. And automatically, kapag ina-upload ko dito, nakikita nyo rin doon sa Facebook page ko. Kaya, yes, if you're interested, pwede kayong pumunta dito. And, ayan, i-follow nyo ako. Aside from my Instagram account na pwedeng bumaba pa yan, meron din po akong dalawang YouTube channels. Yung first is yung Story of Anthony with 72,000 subscribers. Ayan, and sana aakyat pa yan. And then, meron din yung pangalawa is Review of Anthony. Ayan po, with 73,000 subscribers. So, marami ang nagtatanong bakit hindi ako nagre-review. Mas pinofocus ko kasi yung main channel ko sa YouTube. So, time after time, nagre-review din ako ng mga products. And pagdating naman sa aking Facebook page, ayan po, meron na po akong 300 plus followers, 300,000 followers, yan po yung ating Facebook page. Tapos, kung dumako naman tayo sa ating TikTok, ayan, ito po yung TikTok account natin with 169,000 followers. And then, syempre naman, ang ating Twitter or yung X. Meron po tayong 50 plus thousand followers. Ayan po. So, I am wishing na sana umakyat pa. And hindi nyo ba alam na before ako nag-vlogging, I am also the content creator of pageants and news dito sa Facebook page. Ayan.
pageants and news. And then, lagi ako nagko-cover ng pageant since nanalo si Pia Words ba. Kaya, yes, matagal na akong nagre-review ng mga pageants even before nagba-vlog na ako. Tapos, sa YouTube naman, alam nyo ba na meron pa rin pageants and news na channel ko dun sa YouTube. So, parang yan yung silent channel ko. So, I'm not sure kung i-activate ko pa siya, pero ang mas active is yung Story of Anthony and Review of Anthony. Meron mga nagsasabi sa akin sa comment section na nakikiride on lang daw ako sa trending about kay Michelle D or Miss Universe. Pero lingid sa kaalaman nilang lahat, matagal na ako nagpa-pageant review or reaction ever since nung nanalo pa si Pia Words ba. And meron din akong website kung saan ina-upload ko din yung mga articles or written kineme ko about sa mga winners ng mga beauty queens natin even before Pia Words ba pa. So, naging active talaga ako siguro mga 2014. Basta, matagal na ako nag-review ng mga pageants noon pa. Kaya, ang masasabi ko is, I am a silent pageant reviewer. Ngayon lang ako naglakas ng loob na maging vlogger and then nagre-react na talaga sa mga pageants na nangyayari sa atin. Hindi lang Miss Universe, pati na rin yung Miss World, Miss Earth, Miss Globe, Miss Supranational, mga ganyan, Miss International. So, lahat ng mga pageants nire-review ko. And syempre, may mga local pageants din na ikino-cover natin. Kaya, yes, matagal na po akong pageant reviewer, reaction, analyzer, mga ganyan. Kaya, hindi ko naman sinasabi na pageant expert ako. Yun nga lang, medyo matagal na ako nagre-review. Bakit nga ba hindi ganon kataas yung followers ko sa Instagram as compared sa the rest of my social media platforms? It's because siguro mas prefer or mas comfortable ako na yung personal life ko, yung ina-upload ko, ina-update ko kaysa yung mga vina-vlog ko. And then, I entertain yung mga hindi ko kakilala na nakuha nila yung info ko ng Instagram sa mga ibang social media platforms. So, syempre naman nagre-reply ako sa mga comments. Ayan, depende kapag may time ako. Pero ang hindi talaga ako nagre-reply kapag nag-direct message sila sa personal Facebook page ko. Yun lang yung talagang super private. Kaya pasensya na kapag never ako nagre-reply sa hindi ko kakilala sa Facebook personal profile ko. Yun lang po. Pero syempre, ngayon, unti-unti ko nang ino-open yung Instagram ko. So, anyone can feel free to follow me, to message me, or ask me something, mga ganon. And syempre, nag-iingat din ako sa mga scammers. At talamak ang mga scammers dyan, lalo na kapag pag-upload ko ng picture, meron nakikiride on na biglang magsisend sila ng link, tapos biglang magsisend sila ng direct message na i-follow ko daw yung link na yon, mga ganon. So, ang daming scammers din, kaya mag-ingat din kayo sa mga taong hindi nyo kakilala na nagpapaklik ng link. Kaya the final question is, hindi ka pa ba talaga makapag-move on, lalo na at nabigyan ng award ng National Costume si Michelle D. Pero syempre naman, we should give credits and congratulate sa designer ni Michelle D and yung effort ni Michelle D dahil bihira tayo maka-receive ng award na Best in National Costume. And worth it naman talaga itong National Costume kahit na may mga sinasabi sila na kineme Consuelo. Pero for me, we deserve that particular award kasi it showcases yung ating kultura and identity syempre. So, kung hindi pa kayo makapag-move on, marami pa akong updates na i-upload. Kaya abangan nyo yan. Kaya nagpapasalamat ako dahil kahit pa paano marami ang nagsusubaybay sa akin. So, thank you so much. I hope na may mga natututunan kayo dito sa mga vlogs ko, mapa-pageant man, non-pageant man, or personal vlogs ko. And I do hope na sana nakarelate din kayo sa mga experiences ko or yung mga sinishare ko sa inyo. So once again, this is the story of Anthony. I am Anthony, the person behind itong mga social media platforms na Story of Anthony. Kaya, thank you so much and abangan niyo ako sa next vlog mamaya.